Hello, magandang gabi, no? Pre-show shoutout muna tayo mga kababayan ko. Maraming salamat po sa nagtsatsagang manood sa akin. So, meron tayong mga nag-comment dito sa video natin kagabi. So, basahin na natin ano, let's start dito. Hello, Sir Jerry Sagum. Magandang araw. Sabi ni Sir Jerry Sagum, punso yan ang ginagamit sa itlog na maalat, napakasarap. Ano? Punso ginagamit sa itlog na maalat? What do you mean? Sorry po ano ba, may catch ba itong ano? Punso, yan ang ginagamit sa itlog na maalat? Paano gagamitin ang punso sa ano? Sabi ni Ingot, Ingot ba o Ingot? Sabi ganun, hindi ako naniniwala na ang duwende ay nakatira sa punso. Maliit pa lang ako, dati iniihian ko na yan, pero ngayon, malaki na ako, maliit pa rin to. Oo nga no, syempre, 'di ba? Siguro ang inaano na lang ng mga tao diyan, yun sa punso na yan. Yung culture na lang siguro natin, 'di ba? Kaya sometimes kasi no, mas maganda din na ni-real talk mo din yung mga tao. Kasi kung magpapatuloy yan, alam mo yung pahihirapan natin yung buhay natin eh. Katulad nung nangyari sa kanila may punso sa loob. Kahit delikado na para sa kanila, alam mo yun, dahil sa culture, dahil sa pakikisama, or dahil sa nakaugalian, di ba? Pipilitin na lang nila magtiis. Tapos parang ang mangyari na nagiging kontrolado na yung buhay nila dahil sa mga ganun, di ba? Sabi ni Sir Jeffrey Maceda, may disclaimer na tayo boss, maganda yan pero sana marunong magbasa ng mga kabubuhang nagtutulig sa sayo. Nasa kanila na yon. Sige, ang pipilitin ko, tinatamad kasi akong basahin pero kada umpisa ng video ko nga babasahin ko. Sabi gano'n ni Sir Nick Ogok, tama ka boss, just open your mind if you believe it, just close your mind if 439 you don't mind. What do you mean? Ganon. Anong sabi di sa 1439? Bagal naman ang internet ko. Anyway, 'di ba? Yung if you don't ito hindi kasi ganito yun, sir. Oo, tama. I do appreciate na ano ka. Ang ibig ko kasing sabihin, asa na ba yung nagpi-play na ba? Hindi pa. Now, ito naman ano, ito naman dahil ito ay pinalabas sa public. Ito yung kinomentan mo. Just open your mind if you believe it or just close your mind if you don't mind. Hindi, ganito kasi yan, sir. Kung yung paniniwala mo na yan, ito, para sa akin kung yung paniniwala mo na yan ay wala namang naaapektuhan dyan, 'di ba? Wala namang naaapektuhan dyan yung kayo lang ano. Halimbawa, ako naniniwala ako na magkakapera ako pagka may barya ako sa lamesa lagi. 'Di ba? Pag wala namang madadamay dun sa paniniwala mo na yun or hindi mo naman yung sasarilinin mo lang, 'di ba? Wala namang problema doon, 'di bahala ka. 'Di ba? Bahala ka sa gusto mo. Pero kung ito ay binablog ko pa guys, naglalagay ako ng barya dito sa lamesa ko kasi naniniwala ako na may pera. Dahil yun ay nilagay ko sa public. Dinaldal ko sa public. May magko-comment at may magko-comment sa'yo. Kalayaan nila mag-comment kasi sa'yo eh. Sasabihin nung iba, bungo, ano naman ang kinalaman nun? Anong scientific explanation naman nun na magkakapera ka? Pag naglagay ka ng barya. Hindi mo makokontrol kasi ang tao pag dinaldal mo kasi sa publiko. 'Di ba? Or halimbawa kung yun sa case na yun, kung may punso diyan, kung kayo lang ang nakakaalam na naniniwala kayo, di sa inyo na lang. Once na nilabas yun sa publiko yan, may masasabi yung mga tao diyan eh. Hindi mo makokontrol yun. Kumbaga, pinakita nyo eh. O ito
parang pag pinakita mo sa public yon, para mo na rin sinabi na, o ano masasabi nyo dito sa paniniwala ko. Di ba? Tapos pag may nag-comment sa yung hindi pumabor sa paniniwala mo, magagalit ka. Eh di sana hindi mo lang sinabi kung ano mako-comment nila sa paniniwala mo, di ba? Anyway, sabi gano'n ni Sir Jan Victor Angeles, bakit parang sinusundan siya ng camera? Alin pong ano doon? Alin pong part doon? O si Ghost Hunter 88 nga pala, boss, kamusta na? Ano, nag-ano pa rin. Nagpipredict pa rin yung duwende niya. Sabing ganun ni Sir Nick Ogok uli. Boss, can I forward? Oo, may FB naman ako eh. Pwede namang i-forward yun eh. Sa FB ko. Sabi ni Sir Sean Loren, alam mo boss, pwede ka sa Spotify parang podcast style. Kasi mga reaction, no, kahit nakapikit ako or nasa biyahe, is pwedeng pakinggan yung mga video mo at naiintindihan. Wala lang, share lang. Ano ba yon? Paano bang, gagawa? Parang YouTube din ba yung Spotify? Yung gagawa ako ng account? Try ko nga yan minsan, ano. Pwedeng nga mangyari itong vlog ko, i-upload ko doon, no? Tama ba? Sige nga, gawa nga ako ng ano dyan sa Spotify. Sabi nga ni Sir Momong, as expected, ipipilit pa rin nila yung paniwalaan kahit na-debunk mga yung punso. In denial pa rin sila, kaya bahala na sila. I pray na wala sanang mangyari yung kapahamakan o kaya matauhan sila. Alam mo sir, pag mga ganyan siguro, pag may nangyari silang masama, hindi naman matatauhan yan eh. Ang sasabihin lang naman yan ay, hindi, baka pinarusahan kami ng duwende. Kapag may nangyaring masama, di ba? Nakaangkla pa rin sa duwende yan. Kaya lang, gagamitin natin itong video na to para mabigyan ng pang-unawa sa ibang tao. Kung sa kanila, kung feeling nila, di go ahead, buhay nila yan eh. Pero dahil katulad ng sinabi ko kanina, nilabas nila sa publiko, eh pag-uusapan natin, di ba? Sabi nga ni Ma'am Ripin Pepperoni, yung mga nag-BJJ, anong BJJ? Noon, medyo uso yung naka-long sleeve sila na parang spandex. Yung sa gym. Pero ma'am, oo, sige, yung naka-long sleeve na yon, sige. Pero doon sa video na yon parang parang unusual siya eh. Tapos yung pants niya pa baggy. Baggy pants, tama ba? Baggy pants yung gamit niya eh. Parang kaya gano'n, no? Sabi gano'n ni Mir for Highlights, barangin niyo si Bungo para mabidyohan niya sarili niya. Sabi gano'n ni Ma'am Kopi ko, parang nag-stunt lang si Kuya eh. Parang sarili lang niya. Pagpapaslide niya. Oo, tama. 'Di ba? Yun yung ito yung sa may gym part, yung hinila. Magaling naman pero talaga, feeling ko talaga nag-ano lang siya doon. Dinrama niya lang yon. Ngayon, kung totoo man yon, eh di bahala sila. Hello, Ma'am Maricel Mendoza. Ma'am Kopi ko, gawain namin niya mag-doorbell sabay takbo. Hello, Ma'am Kat Mendoza. Kamusta na? Palagi daw nanonood sa akin si Ma'am Kat Mendoza eh. O, shout out na ha, Ma'am Kat Mendoza. Ma'am May Malagay niya, hello, magandang gabi, Sir Mart San. Patawa si Julius pinatulin yung white lady sa India. Baka naman kasi nag-viral yon kaya napilitan silang ibalita. Sabi ni Ma'am Laila Picaza, 2 klase ng ang punso, Sir B. Anay yan. Kasi may ganyan sa CMPD ko. Then, ikinumpare ko sa matagal ng punso na di lumaki. Pero same pa rin silang may anay, di ba? Kahit pa sabihin mong Sabi gano'n ni Sir Julian Lakian, nagkasakit kasi ang dumi nagkasakit, laki kasi ng dumi sa bahay. Pinabayaan nyo lumaki. Lumaki anay, inalayan ng pagkain. Pag-uulam, amoy alimuon yan. Pag nabasa yan.
Sabi nga ni Mixanity Official, yung punso na yan, termite hill yan. Kasi meron yan sa National Geographic. Lalo na yung mga katutubo, binubungkal nila yan tapos kinukuha nila yung pinaka-reyna tapos niluluto. Pati yung mga eggs, ito lang sa atin may paniniwala na bahay sila ng mga nuno or duwende. Pero sa mga scientists, normal na bahay lang ng mga termite yan. Meron ngang ginagawa yung binubuhusan ng molten metal. Yung 'di ba tumunaw sila na metal tapos binubuhusan nila yung butas niya ng Ang ganda ng art na nagagawa. Sabi ganun ni Ma'am Emmy, good PM Sir Bungo. Video 1, nagtitrip lang man doorbell yan. Vid 2, pandemic ba nangyari yan? Kasi sabi ng kid ko na nag-gym, mahirap daw mag-gym pag may suot kang face mask. Tama. Isa pa yun. Kita nyo? Tatalino talaga yung mga nanonood ko Ba't naka-face mask yun? Kaya nga dito lang sa house nag-gym Tapos nag-iisa siya. Wala man lang instructor. Video 3 sa KMJS. Napanood ko na yan, sir. Anay lang po yan. Mga relatives ko sa Bulacan, naalala ko dati, sinisipa nila yan, then maglalabasan mga anay. Wala namang nangyaring masama sa kanila dahil sa pagsira sa punso. Sabi ganun ni Mixanity Official uli. Stuntman ata yun nasa gym. Masyadong perfect yung pag-slam ng katawan niya. Kasi puwersa mula sa hindi nakikita yon, hindi ganun ka-safe yung fall niya. Tama, no? Parang binibreak niya yung fall niya Kasi kung halimbawa, kung puwersa yon na hinila siya, hindi ka makakapaghandar, baka mabagok pa ang ulo mo nun Di ba? Kita sa video na pagbagsak, medyo angat ang ulo. Kasi kung bigla siyang hinatak ng puwersa, hindi nakikita, dala ng takot na di mo magagawan ingatan or iilag, tumama ang ulo mo sa sahig. Pero dahil masyadong perfect yung pag-drop at kalmado na execute. Pero salamat sa inyo nagiging skeptic din kayo sa mga ganon. Malayong-malayo na yung panahon na every time na nagre-react ako sa videos. Diba? Kinukontra ako na bakit hindi ka naniniwala? Lahat naman sa'yo hindi totoo. Bibihira na ako makarinig ng ganong comment. Hello, Sir GC719. Ang mahirap Bungo pag dumating ng panahon na occupy na buong bahay nila at wala na silang matirhan. Ewan ko lang kung maniniwala pa sila dyan. Nag-alaga sila ng maraming anay. Ang mahirap kasi niyan, sir, yung underground niyan, di ba? Kung pababayaan nila ng pababayaan. Ino-offera na nga sila ng tulong bagay, mas matimbang yan na ganyan. Lalo na kung matanda pa yung pagsasabihan mo, hindi mo na mababali yung gusto nun. Sabi gano'n ni Emer Crisostomo, darating talaga ang araw na pag nagkasakit ang mga duwende at engkanto, yung tao naman ang sisisihin nila. Di ba? Magkakasakit ang mga duwende at engkanto, tao yung sisisihin. May vlog din kaya sa mundo ng mga duwende na halimbawa, no, 'di ba katulad ni Nook's Top 5, mga o sa spiritual world kaya may vlog din kaya sila. O top 5 na mga uto-utong tao sa Peking Ghost Hunter. Anyway, patuloy natin. Sir GC719, sabi gano'n, ay nako, mga tao talaga grabe sa paniniwala. Sabi nga ni Jason Mandreza, mga ana yan, Diyos me, ginawa na kasing bahayan o subdivision ang mga dating kagubatan. Wala na silang magawang bahay, kaya sila naghahanap ng merong source of wood para makain, mapagparami. Ang mga elemento ay may sariling mundo at tirahan. Di sila magtsatsaga sa lupa na may kasamang anay. O nga, no? Isa sa mga naghukay ng punso nung pinagawa. Isa ako sa naghukay ng punso nung pinagawa namin tong bahay namin. Ngayon puro anay.
wala naman engkanto. Pero I still believe na nag-i-exist talaga elemental. Yun lang, gandang gabi. Oo, malay mo naman talaga na nag-i-exist siya. Mga spiritual beings yan, di ba? Malamang yung titirahan yan, sa spirit world din. Hindi sa ganyan. Sabi ni Mirak yun, dahil sa paniniwala nila sa punsong yan, pagdating ng panahon, anay na nakasira dyan sa bahay nila. Sila na lang ang lalayas dyan. Dahil sa paniniwala nila na di pa nila tinanggal yan. Sabi ni Sir Jonathan Eugenio, yung great-grandfather ko, Kanor Nanuno ang tawag sa kanya. Dahil may kaibigan daw na duwende ang father niya. Pero never niya naikwento sa amin na yung punso ay may duwende. Sabi gano'n ni Jonathan yun. Malay natin baka breakdancer si kuya. Oo, no? Pwede. Oo. Daming, yung sa gym to, no? Punso, daming anay dyan. Pero in fairness, magandang quality ng lupa o clay yan for pottery. Yung sinasabing lumipat yung punso kasi may kahoy sa bahay niya na pagkain ng anay. Siguro laki ng queen niyan, ano? Pag nakuha yung queen, nag-aalaga lang si ate ng anay, nagbi-breeding siya na, ayan, malaki ng... Hello, Love Black Angel, kamusta na? UPS, hello. Ma'am Victoria Protasio, hello po. Ma'am Eva Santos, kamusta na, Sir GC719? So, proceed tayo do sa next video. Do sa pre-show shoutout ko kagabi. Hello, Ma'am Maricel Mendoza. Ma'am Mori, hello. Sabi ko ni Ma'am Mori, ako, Sir Mi, nagkaka-vision minsan lang. At nangyayari talaga, minsan after 1 week, minsan in the next day, at minsan after a month. Sa totoo lang, wala ka talagang makikitang date and time. Kasi habang nakikita mo ang nangyayari, kailangan mo siyang i-puzzle kasi hindi buong pangyayari ang makikita mo. Kaya hindi ako nagpo-post ng vision ko kasi walang date at time. At Sir B, nagka-vision ako ng lotto number. Sana piniin mo ko! One time nung 2008, mini lotto 4 siya dito, Japan. Kinabukasan, sa Japan naman pala. Akala ko di sa Pilipinas time. Yung ex ko, may dalang lotto paper na lotto 6, lotto 7, at lotto 4. Tapos humingi sa akin ng number, itataya niya daw. At sabi ko, subukan mo itong lotto number 3579. Tanda mo pa, mama. Tapos alam mo, Sir B, kahit ako di makapaniwala, lumabas talaga. 3579. Nanalo kami ng 500,000 pag sa peso convert. Naghati kami, kaso yung hati niya, pinangsugal. Ayun lang. Diba? Ubus agad. Pero sa akin, pinadala ko agad sa Pilipinas. And after a year, iniwan ko siya dahil sugarol at pangit. Napunta sa boyfriend. At paminsan-minsan until now, nakaka-vision pa rin ako ng number. Kaso pagkagising ko, hindi na buong number ang naalala ko, kundi naging 2 or 3 na lang. Parang binubura agad sa isip ko. Hindi, ganito yan, may time na kabagay, kung totoo naman na may ganyan, na may, and I do believe naman, kung tatanungin nyo, naniniwala ka ba na merong talagang tao na may psychic? Oo naman. 'Di ba? Kaya lang advocate lang ako ng pagiging mapanuri. 'Di ba? Kaya lang sinasabi ko, hindi naman ako perfect magsuri. Pwede rin naman ako magkamali. Ako ay tao lamang. Ang binibigay ko lang naman dito or ang binabahagi ko lang naman sa inyo dito, yung mga possibilities. Not necessarily na alam ko ang lahat. 'Di ba? Hindi ko naman talaga alam lahat 'yan. Ang pinaka-advocacy ko kasi, yun bang mag-isip muna tayo bago tayo maniwala. Bago tayo sumugal sa isang bagay, magduda muna tayo. Yun lang naman. Now, yung pagdating dyan sa mga vision na yan, katulad nung sinabi ko, kung totoo man, yung nararanasan mo, di ba? Iisipin mo, let's say, halimbawa nagka-vision, katulad ni ma'am, no? Let's say si ma'am nagkaka-vision. Bago mo i-post, iisipin mo muna, itong ipopost ko na ba to ay makakatulong or wala lang? Di ba? Makakatulong ba ito or wala lang?
Kasi baka mamaya itong ipopost ko mag-cause ng panic. 'Di ba? Kaya kung magpo-post ako, ano ba ang layunin mo? Bakit ka magpo-post ng vision? Magpapapansin ka lang ba? Or yung typical na sinasabi na wawarningan mo yung mga tao? Kung ang dahilan mo ay magpapapansin ka lang, kailangan sabihin mo, o ito, trip-trip lang may na-vision ako na ganyan-ganyan. Pero kahit na no? 'Di ba? Pag-iisipan mo rin talaga yung post mo eh. At pag pinost mo yon, dahil magwa-warning ka, siguraduhin mo na kompleto yung detalye sana. Ngayon, kung tingi-tingi lang yung nakikita mo sa vision mo, mas maganda wag mo nang i-post kasi mas makakadulot yun ng ng mas malaking problema eh. Kung hindi naman kompleto yung detalye na ibibigay mo. Ano yung magiging dulot no na problema? Number one, pag-aalalahin mo yung mga tao. 'Di ba? Let's say, sabi mo, nakita ko may malaking building na guguho, 'di ba? Kasi na ano ko yung nangyari sa Thailand eh. May malaking building ako naguguho. Ang itsura ng building niya ay mataas at patulis yung dulo. Ngayon, lahat ng nakabasa sa post mo na nagtatrabaho or nakatira sa isang building na mataas at patulis yung ulo mo. Lahat yon wala nang peace of mind lahat yon kasi iniisip nila baka ito yung tinutukoy ni Bungo 'di ba? Eh kung bibigyan mo ng detalye na itong building na ito ay nakatayo sa Mandaluyong, ang street ay Nara Street, 'di ba? Ito yung address. Ayun, mapapakinabangan talaga yung prediction mo na yon. 'Di ba? Pero kung hindi mo rin lang masasabi, magko-cause lang ng worry. 'Di ba? Hello Ma'am Cookie, kamusta na? Makinig kayo sa mga sumusunod na buwan. May nakikita ako ng mga tubig sa kapaligiran lalo na sa Metro Manila. Nakikita ko may tubig pag ulan. Screenshot ito magkakatotoo. Alam niyo tinutukoy ko at posible talaga. 'Di ba? Ako din magpi-predict din ako no. Within this year may darating na bagyo. Hello, Ma'am May Malagay niya, Braille Joban Gamyao. Ma'am Amy. Diba? Sir Jonathan Eugenio, hello po. Sir GC719. Para sa akin, Bungo, iba yung prophecy na sinasabi sa Bible. Pansin mo, bakit wala mga date of place? Kasi ang totoong mga hula, wala ka sasabihin date or place. Yun ang nasa prophecy. Talaga iba yan sa mga ginagawa ng kagaya ni Rudy Baldwin. Hindi, yung ito naman ang pananaw ko, Sir GC719. Yung mga hula kasi sa Bible, kaya walang place o date during the time na sinulat yan, wala pang pangalan yung mga lugar eh. At yung konsepto ng date na ginagamit nating date ngayon, hindi pa naiimbento. Pero I do believe nung time na pinavision yan sa propeta, siguro may idea na sila kung anong lugar yan, na hindi lang talaga nila maintindihan nung time na yon. 'Di ba? Hindi nila alam kung paano lalo na sa Apocalypse, 'di ba? May mga binabanggit doon na parang ipo-ipo daw na dumagungdong. 'Di ba? Pero kung i-interpret mo kasi 'yon, parang yun eh. Mga war machines. Now, kung hindi nila nilagyan ng date, wala pa kasi silang konsepto ng ng date. Gregorian calendar ba ang gamit natin ngayon? 'Di ba? Hindi pa na-imbento ang calendar nung time na 'yon. Hello, Ma'am May Dakayo. Ako, Sir Bungo, may vision po ako pero wala po talagang date na pwedeng kong panghawakan kung kailan mangyari. Ang tanging ginagawa ko lang is paghandaan ito, magdasal na hindi mangyari. Ayaw ko ng ganitong pangitain. Wala ako peace of mind. In short, hindi ko tanggap, ayaw kong yakapin, takot ako. Okay. Ay, salamat sa inyong lahat Proceed tayo doon sa main content natin ngayon. Magandang gabi po. Bye-bye.